Good day, kabarangay, and welcome to Vox Sophia. And today, I would like to share with you a thought. A thought about recovery, stroke recovery. Usually, sa ating komunidad, kapag ka hindi maingat, maraming mga fake news dyan. Unang fake news dyan, ang mga sinasabi ng mga doktor daw, na after 6 months daw, kapag hindi ka naka-recover, hindi ka na makapag-recover, mga tanga yun. Fake news yan. Kasi marami na akong nakasalimuha ng mga stroke survivor, mga pinsan ko. After 6 months, 7 months, 8, 10, 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, nakapag-recover. Yan. Buhay na with testimony. Si Angelo, pinsan ko, nasa Masbate. Ayun, naghabal-habal. You can ask him kung totoo sinasabi ng mga tangang doktor na yan. At dahil nga sa katamaran sa pag-iisip, ang ating komunidad ay basta may pugad. Pinagmumukada ng namumukad, may mga pugad ng mga tanga, pugad ng mga mahilig sa superstition, mga kung ano-ano, mga number of leaves dapat ang ilaga. Bullshit yan. At kailangan magiging mapagmasid, militant. Tayo ay maging militant kasi unti-unti dahan-dahan may mga katisuran na pumapasok. Pag konting ugat pa lang, lipul mo kagad, lipul. Upang wag nang dumami pa. Kasi pag ang katangahan ay nakakahawa. Ganon. Yun lang po. Always believe in yourself. Kasi ang buong universo, ang buong katotohanan, ang buong karunungan sa mundong ito ay makikita mo sa loob mo. Wag ka lang padala sa ingay ng ibang tao. Manahimik lang, pakinggan mo kung anong bulong ng iyong damdamin, bulong ng iyong pag-iisip. Yun ang katotohanan. Doon ka makinig lagi. Always lean on your understanding. Wag kang maniwala sa mga kasabi ng ibang tao. Ang pag-iisip ng buhay na para sa iyo ay nasa kamay mo. Wag mong ibigay sa iba. The same theme actually. Yung mga inuulit ko lang para sa aking mga anak at sa mga apo. Always, unang-una, know yourself. Pag makilala mong sarili mo, malaman mo na kung anong gusto mo sa buhay. Kung anong magpapaligaya sa'yo, kung anong maging healthy sa'yo, kung anong magiging kapanatagan ng iyong isip, kapanatagan ng iyong damdamin, kung kilala mo sarili mo. Kung hindi mo kilala ang sarili mo, hindi ka
makakakamit ng kaligayahan. Hindi mo makamit yung sinasabing tagumpay. Kasi hindi mo nga kilala sarili mo eh. O kagaya na sa paglalayag naglalayag. Hindi mo control ang bugso ng hangin, ang hagpas ng alon, hindi mo control 'yon. Ang tanging control mo lang yung layag, kung paano mo iayon o ilalaban sa hangin, kung paano mo laruin ang hampas ng alon. 'Yun ang kaya mong kontrolin, hindi yung hangin. Sabi nga, 'di ba? You cannot control the wind, the blow of the wind, but you can control positioning of your sail. So, ang importante, may nakasulat kung saan ka tumpak o tiyak na pupuntahan. Kasi kung wala kang tiyak na pupuntahan, hindi ka makarating sa paparunungan mo. Never. Kaya mahalagang kilala mo sarili mo, nakasulat ang iyong mga balakin sa buhay. Nakasulat ng plano mo, nakasulat na. Kasi ang maring isang araw hindi magandang panahon, di bale, hindi naman masisira ng masamang panahon yung plano mo sa buhay kung nakasulat na, nakaplano na. It's done with po. All you need to do is to follow it up. Do it and do it and do it again. Ganon. Yun lang po. Bye-bye. Madaldal talaga.